Anong mensaheng kailangan marinig ng mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius? Nowadays is within 1 week from now. Wow. So sabihin natin buo pa rin ang family. Buo family. Engagement to, di pa wedding kasi magsisave pa lang ng pera. So engagement posible. Pagdagan na natin. Wow. Ay, ibang senaryo. Sabihin natin may iba sa inyo na maaring makatanggap ng pera mula sa kapamilya, ka-relative. Ano ba tawag? Kamag-anak. Kasi may ano tayo, Page of Pentacles. Na parang may nagabot ng pera. O sabihin natin, ano to, business sa bahay. O malapit sa bahay. Doon lang sa community nila. Kasi ano to community. Business opportunity to. So, yung iba sa inyo, baka mag-business sa bahay lang nila. O doon, magtatayo ng business doon lang sa lugar nila. Hindi malayo sa bahay. Parang ano, isang sakayan lang. Tricycle lang, ganyan. Jeep. Saglit lang, mga 10 minutes, andun na. Hindi malayo. New business. Ano pa ba? Magsisave ng pera sa bangko. Get together siguro, posible. Get together ng magkakaibigan, mag-anak. Ano ba sasabihin ko? Nalimutan ko tuloy. Sino yung partner na buo pa rin ng pamilya dito? O kamag-anak to na magbibigay ng pera. Sino yung involved na tao dito? Aquarius, Capricorn, Leo. Oh. Isa pa nga. Ito kasi ano yung iba sa inyo di matatanggap sa work. Parang ayaw nung nag-interview o boss. In-apply yan. Ito, nag-apply. Ito miss opportunity. So, yung iba sa inyo mukhang mag-a-apply o baka nga nag-apply na. Pero di tanggap. Sad to say. Ibang senaryo din. Ang pangit kasi nito nasimulan dito. Beware sa nambubuli na ka-workmate. More like ka-workmate to. Na madedepress yung iba sa inyo. Pwede rin nag-apply na, no? Tapos sabi tanggap daw, pero paasa lang pala. So, sino kaya itong possible na pwedeng tao sa kwento na to bukod sa inyo?
Virgo, Scorpio, tatlo na nga. Well, parang matetest yung iba sa inyo kung gaano katatag, kung gaano ka brave. So inisip ko bakit gano'n. Kuha pa nga tayong ibang detalye dito. Two relationships. Being torn between two relationships. Ano ba yan? Kasi pwede rin tong mild dissatisfaction. Nako. Yung iba sa inyo, ida kayo to o puso nyo, matitest ang loyalty. May something na, yun nga, magkukos ng unexpected event o anything na sudden na masishake yung foundation ng loyalty nyo o pagmamahal nyo sa isa't isa. Kaya lang may tayo, babae dito. Pwede rin nga mistress to eh. So sabihin natin matitest ang bravery. Pero more like mistress na talaga. Ayoko nga mag dive sa conclusion ng mistress agad to. Kaya nga kumuha ko ulit. Kaya lang kasi sabi dito. Eto, being torn between two relationships, divided loyalty. O di, nagko-correlate yung sinabi ko, di ba? So more like mistress talaga to. Siguro babae lang ang tatamaan ng reading na to. Pero kung talking lalaki, pero more like babae lang. So sino kaya yung partner? Sabagay kayo to. Yung ibang babae sa inyo na fire signs. OMG. So sino kaya yung possible partner nyo para malaman nyo kung tatama ba sa inyo tong reading o hindi, o sa someone na kakilala nyo. Cancer o Cancer, Virgo. So ayan, baka ma-involve sa third party situation. Either kayo to mismo o someone nakakilala nyo na fire sign din. Ayan nga, parang yung weak, ang main problem nila ay relationship na may kabit o parang pagsisilosan na someone else. Kuha nga tayo iba. Ibang deck. Ba tayo dito? Air sign. Ano to? O pwedeng air sign yung partner o. Guardian. So, bukod dito sa Cancer, Virgo ay air sign. Gemini, Libra o Aquarius. Sama na rin natin sa sign. Pwede rin ito yung guardian angel ng iba sa inyo. Ano to? A lost loved one watches over you. So, may nagbabantay sa iba sa inyo na someone na namayapa na pwedeng air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Cycles. Ano yan? Intuition. Well, marami tayong pwedeng basehan dito.
kung may magbalik man sa iba sa inyo, na someone from the past, na hindi nyo na nakakausap, friend, o dating karelasyon, toxic daw. Toxic yon. Huwag napansinin. Sabi dito, the red flags you ignore now will come back to bite you later. Parang may awareness na kayo na toxic tong taong to, tapos i-entertain nyo pa ulit. So, choice nyo yan. Pero, again, may someone na parang on and off sa buhay ninyo, someone na di nyo na nakakausap. More like ex-friend, ex-lover, na magbabalik sa nakaraan at ayan. Mukhang guguluhin na naman yung buhay ninyo. O sabihin natin magbabalik tapos mawawala na naman. Na para bang malas na in-entertain pa. Wala rin naman nangyari, di ba? Kasi maglalaho na naman, lalo na kung ginost. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.